Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Walang Jurisdiction ang Ombudsman kay BP Sara. Mariing nilinaw ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na walang jurisdiction ang Office of the Ombudsman sa mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang ang plunder dahil ang Vice Presidente ay isang impeachable official. Sa panayam sa programang Vox Populi, ang boses ng bayan, ipinaliwanag ni Atty. Guanzon na malinaw sa konstitusyon ang limitasyon ng kapangyarihan ng ombudsman pagdating sa mga halal na opisyal na maaring ma-impeach. Ito ang pahayag ni Atty. Guanzon. Wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ayon kay Guanzon, kahit pa maghain ng mga kasong kriminal tulad ng plunder, hindi ito maaaring umusad laban sa isang nakaupong vice presidente hanggat hindi natatapos ang kanyang termino o hindi dumaraan sa impeachment process. Dagdag pahayag ni Atty. Guanzon. Kung gusto talaga ng ombudsman, hihintayin niya na matapos ang termino. Ang step 1 ay impeachment. Kapag na-impeach, saka lamang pwedeng pumasok ang kaso sa ombudsman. Dagdag ni Guanzon, ang paghahain ng mga kaso ngayon ay maaring magsilbing ingay politika. Diyan na. Ngunit hindi ito agad magkakaroon ng legal na epekto dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sabi ni Guanzon, by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ang ombudsman sa ngayon. So, ang tanong, bakit tinanggap ng Office of the Ombudsman kung alam nila na wala silang jurisdiction? So, ingay politika na lang ba ito? Para lang mapag-usapan sa mainstream and social media ng Vice Presidente ay sinampahan ng patong-patong na kaso. Nabasa akong post. Sabi, parang mali ata ang pinasukan ng sangkaterbang papel. Maling pintuan ang pinasukan. Kasi nga, pinaliwanag na sa post ni Atty. Vista kahapon na yung plunder case will never prosper. So, sangkaterbang papel pa naman ang ginamit. Na wala namang legal na legal na bigat, legal way, kundi more on propaganda para lang masira nila ang imahe ni BP Sara. Kaya si BP Sara nagbigay na ng official, pasensya na kayo nagbigay na ng official statement tungkol dito na nanawagan siya sa publiko na huwag basta maniniwala maging mapagpanuri sa mga ginagawa nila. But sabi niya na truly, I am so blessed as a politician dahil sa kaliwat kanan na paninira laban sa akin ay nandyan pa rin ang taong bayan na sumusuporta. So, tayong mga ka-DDS, alam ko, matibay ang ating pundasyon bakit tayo sumusuporta sa mga Duterte. Tayo po ang pinakamalaking grupo. Hindi pala. 4 na grupo na ngayon yung
dito sa political situation sa Pilipinas. Tayo mga DDS, maka Duterte, 34%. Ang mga maka Marcos, 15% lang sila. Ang maka Dilawan, Kakamping, 12% lang sila. Ang pinakamalaking grupo yung neutral, 39%. Wala silang pinapanigan sa kampo ng politika. Ito ngayon ang tinatarget ng mga naninira kay BP Sara, hoping na mapaniwala nila itong 39% para hindi nila suportahan si BP Sara. Kaya tayo naman, mga kapwa ko ka-DDS, either by word of mouth, magpaliwanag tayo sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, kung ano talaga ang totoo o pagkatao ni BP Sara, kagagawan, mabuting nagagawa ng Duterte, para dumami pa yung grupo natin, yung 34% natin, dagdagan pa natin yun, magtulungan tayo sa pagpapaliwanag. Kaya ito, ako, sa channel ko ito, nagpapaliwanag ako, at salamat naman, at araw-araw nadadagdagan nating subscribers, and ito na, inamin na ni, sino bang umamin? Ex-Senator Trillanes, na mahirap daw talunin si BP Sara sa 2028. Kailangan nilang mag-unite. Anong mag-unite? Itong Marcos Camp at saka Kakamping Camp, mag-unite. So, unity. So, 15 plus 12, 27%. Mas marami pa rin tayo ng kaunti. Kaya, ang labanan, yung 39%. Kaya lang, ako, kumpiyansa ako, na doon sa 39%, may mga makukonvince sila, kailang mas marami yung mga critical thinkers, yung 39%. Nagmamasid lang, tinitignan nila ang iba't ibang anggulo, at darating ang panahon, pipili sila kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansa, at walang iba kundi ang ating minamahal na BP Sara. Konting tiis na lang. Nakapagtiis na tayo ng 3 years, magtiis na lang tayo under 3 years, at ang pag-asa ng bayan, BP Sara, uupo sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo, na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni si Angkol mataga ano gyero nga magatop na siya sa iyang balay. So dito lagi ang balay mga nag. So nahuman na gyud ang balay. So nahuman na gyud og atop. So nindot na kaayo. Imo na to day. Imo na to. Nahuman naman to. So nindot na gyud kaayo ang yang balay kay nahuman na. So unsa ang imong masulti nga nahuman na gyud ang imong gipatindog nga balay nga natagaan ka gyero. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay natagaan ko gyero. Salamat gyud kay sa nag-sponsor. Kay kung wala ang tabang dili gyud ko makabalay.
Nanginaot ko nga dagan pa ang matabangan nga sama na ko nga nakabalay. Oh, nakabalay na ka. So pila na ka tuig aya pa ka nakabalay? 2 years na. So 3 years na siya aya pa nakabalay. So nindot na kay ang balay. So nagpasalamat siya sa nagatanaw sa video o labi na sa Ginoo o sa nag-sponsor. Sige, salamat.